Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring niyong masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pag-uusapan natin ngayon ang episode ng FPJ San Provinciano, February 11, 2022. Magkausap na nga si Mariano at si Madam Lily at ikinuwento na ni Madam Lily kay Mariano na dating kasintahan ni Oscar ang anak ni Don Ignacio na si Aurora. Gusto nga ng Don ay humingi ng tawad si Oscar sa kanya, pero ayaw ni Mariano kasi galit pala siya sa akin eh. Sabi naman ni Lily, hindi ka naman si Oscar eh, ikaw si Mariano. Kung hindi mo ako tutulungan Mariano para makaupo sa pwesto, di mo makukuha ang gusto mo, kaya sumunod ka, sabi ni Madam Lily sa kanya. Pumayag na si Mariano na sumama sa event na dadaluhan nilang dalawa ni Madam Lily sa Norte. Ngunit sa isang kondisyon na kailangan daw isama si Cassandra. Pampalubag loob daw yun sa kanya. Ayaw ni Lily. Baka kung ano na naman daw ang sabihin ng mga tao, pero giit ni Mariano. Kaya ipinatawag niya si Cassandra kay Augustus. Samantala sa villa naman ay nag-uusap sina Ellen at Cassandra. Gusto na nga ni Cassandra na ipalaglag ang bata noon nang nasa sinapupunan niya. Pero sabi ni Ellen, walang kasalanan ang bata. Pero nagbago naman ang isip ni Cassandra. Palalakihin nga daw niya ang bata ng isang mabuting tao na walang bahid ni Mariano. At dumating na nga ang mga PSG na inutusan ni Augustus na sinabihan nga si Cassandra na pinapapunta siya ng unang ginang. Kaya naman, naisip naman ni Ellen na pagkakataon mo na itong tumakas. Nag-alala naman si Cassandra kay Ellen. Sabi ni Ellen, wag mo akong alalahanin, kaya ko ang sarili ko. Dumiskarte. Nang makita naman ni Lily si Cassandra ay nagulat ito sa itsura na may sugat nga ang mukha. Dahil nga sinasaktan siya ni Mariano noon dahil nagtangka silang tumakas ni Ellen. Pagkakita niya kay Madam Lily, sabi niya, please tita, ilayo mo ako dito. Narinig iyon ni Mariano, sabi ni Mariano, di mo pwede ilayo sa akin ang anak ko. Kaya sinabihan ni Lily si Mariano na sira na ba talaga ang ulo mo, Mariano? Baka mapano ang anak ninyo sa ginagawa mo kay Cassandra. At para namang biglang natauhan si Mariano at naisipan niyang mag-sorry kay Cassandra. Para di nga daw masaktan, sumunod na lang si Cassandra sa kanya at niyakap niya ito. Sina Arturo naman at Renato ay nagpakalat ng troll sa social media upang siraan si Lily. Nung sina Cassandra na lang at Lily ay kinausap ni Cassandra si Lily na ayaw na niya dahil nakuha na naman daw nila si Mariano. Gusto na niyang kumalas kay Lily pero sabi ni Lily na mapapasunod lang natin si Mariano dahil sa anak mo, dahil buntis ka, dala mo ang kanyang anak. Ang laki ng pera na pinagkasunduan natin. Ayaw mo ba yung makuha ng buo? Sabi ni Lily. Gawa natin. Hindi lang para sa akin. Para din sa inyo. Madali nang maniwala ngayon ng mga tao sa social media. Hindi na importante kung ano ang totoo o alin ang hindi. Kung anong sinasabi ng nakakarami, iyon ang nagiging totoo. Pero alam mo, Art, ang dapat nating itanim ngayon sa isipan ng mga tao ay hindi dapat manalo si Lily Hidalgo. Hindi mo naiintindihin yan. Nasabi ko na sa mga tao natin yan. Samantala, sa mansyon naman nila Armando ay nag-uusap sina Mara at ang magkapatid na Samuel at Lucas sa plano na gagawin ni Armando na tatakbo nga sa politika. Alam naman daw nilang lahat na delikado ang papasukin ng tatay ni Mara na si Armando. Marami nga daw mga kalaban na politiko sa Norte at hindi pa tapos ang laban nila kay Don Ignacio. Kaya sabi ni Samuel, nakikita naman daw niya ang punto ni Armando. Iniisip niya ang kapakanan nilang lahat. Kaya nga gusto talagang tumakbo
ni Armando sa politika? Sumagot si Lucas, pero kuya, paano mangyayari yun? Tapos na ang pagpa-file sa candidacy. Sabi ni Samuel, Lucas, parang di mo naman kilala si Armando. Walang imposible sa kanya kapag ginusto niya. Yun. O nga, ganun kasi si Armando, no? Pag may gusto siya, gusto niya talagang makuha. Kaya kilalang kilala ni Samuel kung sino talaga si Armando. Pumunta ang mag-asawang si Simon at Rosa at iba pang mga kasamahan nila at nagdala nga ng mga pagkain bilang pasasalamat kina Armando dahil nga nailigtas nila ang mga anak nito na binihag ni Don Ignacio. Kaya naman agad nang pinasabi kay Armando na nandiyan nga sila Simon at Aling Rosa at nilabas naman ito ni Armando at niyaya pa nga ang mga ito sa loob ng kanyang mansyon at paghahandaan ng pagkain. Pero ang sabi ng mag-asawa, wag na daw at iwan na lang nila ang kanilang mga dala para sa inyo ito at sa mga bago nyong kasamahan. Yun nga sila Cardo Dalisay at ang mga Agila. Nagpasalamat naman si Armando sa mga dala nila. Sobrang dami nga daw. Pero sabi ni Manang Rosa, kaunti lang daw yun kumpara sa mga naitulong nila sa kanila. Maraming salamat muli sa iyo, Armando, ha? Tugon ni Armando, wala kayong dapat ipagpasalamat. Alam nyo, kaisa ako sa lahat ng pagsisikap nyo. Basta, kapag binalikan kayo ng mga tauhan ni Don Ignacio, sabihan nyo kami kaagad. Tugon ni Simon, siguro naman, dahil nalagas na mga tauhan nila, di na siguro kami babalikan nun. Umalis na ang bisita nilang magsasaka at nagsalita si Lolita. Natuwa siya dahil ang dami nga dong binigay sa kanila, pero sabi ni Armando, di lang naman tayo ang sumagip sa kasamahan nila. Kaya inaya niya ang mga tauhan niya na dalhin natin yan kina Cardo at ang iba daw ay ilagay sa imbakan nila. Andun na sina Armando, Lolita, Samuel, Lucas, and Mara kina Cardo Dalisay at kinumusta nila ang mga ito kung kumusta nga daw sila sa bago nilang tinutuluyan. Sabi ni Lolo Delfin, maayos naman kami dito at salamat nga pala na dito nyo kami pinatira. Sabi din ni Diana, napakarami nitong pagkain. Saan galing? Sabi ni Armando, pinuntahan kami ng mga kasamahan namin kanina. Sobrang pasasalamat sa ginawa nyong pagliligtas sa mga kasamahan namin. Sabi naman ni Lolita, para sa inyong lahat yan. At inalok naman ng makakain ni Diana sila Armando, ngunit nag-almusal na nga daw sila. Sabi naman ni Roxanne, kape, lika pagtitimpla ko kayo ng kape. At lahat sila ay pumunta na sa lamesa. May kumakalat na video tungkol sa inyo. Yan ba? Ha? Yan ba ang mabuting ehemplo sa amin? Madam! Madam, please lang! Huwag ka nang tumakbong presidente! Bantayan mo na lang ang asawa mo! Baka tumakbo pa yan sa ibang babae! Nakakahiya! At kayo, sa may mga asawang babae dyan, itago nyo na yung asawa nyo! Baka biglang sumulpot si President Oscar! Naku, alam nyo na! Tigilan mo kakapanood dyan. Ibabato ko yan. Sorry po, madam. Nakapikong talaga to. Nasar na ako eh. Comment kaya ako dito. Juan! Kaya ano na? Sa tita nila yung asikasin yun. Baka mukhang kong situation. Totoo ba itong naririnig ko? Ano? Na-concern ka sa akin? Hindi. Aminin mo na. Namahal mo ako talaga. Hindi. Hindi mo na kailangan magsakit pa. Dahil ramdam ko eh. Namahal mo ako. Ikaw talaga. Pinahasabit mo akong daling kita sa kwarto. Hindi ka nga. Ano ka dyan, Art? Ang galing nang nakuha mo ah. Malaki ba binayan natin dyan? Modesty aside, barya lang sa atin. Pero sa kanila, limpak-limpak na salapi na yun. Sulit ang bayan. Ang galing, Art! Ang galing! Talagang
dudurugin nitong hampas lupa na si Mariano, si Lily. Ang asong ulol na yan ang magiging dahilan ng pagbagsak ni Lily at pag-angat ko. Pag-angat natin dalawa. Oo, tama. Tayong dalawa mananalo. Tayong dalawa mananalo. Hindi magandang imahe ito para sa unang ginang at sa presidente. Baka ito pa ang maging dahilan ng pagkatalo nila. Hindi nila pwedeng hayaan na magpatuloy ito. Kailangan ko makausap si Madam Lily tungkol dito. Mga hayop talaga yung Renato at Arturo na yan. Sigurado ako binayaran nila yan para siraan ako. Pwes, may mga tao rin ako na pwedeng gumawa niyan. Ilalabas ang lahat ng baho nilang dalawa. Dahil sa mga trolls farm na binayaran nila Renato at Arturo, ay tuwang-tuwa ang dalawa sa napanood nila. Dahil nga nasira na nila ang credibility ni Madam Lily at lalayo na nga daw ang mga politikong nanunuyo dito. Kaya sinabihan ni Renato si Arturo na ituloy nyo lang yan, Art. Napaka-epektibo yung ginawa nyo. Sagot ni Arturo, marami pa daw siyang bala laban kay Lily at Mariano. Sabi naman ni Renato para hindi daw siya makalimutan ng mga tao, ang pangalan niyang Renato Hipolito ay kailangan niya ng media exposure. Ang daming media outlet nga daw na gusto siyang makapanayam dito. Samantala, nag-uusap naman sila Armando at Cardo. Sabi ni Armando na nanghingi ng tawad sa inyo sila Samuel. Tugon naman ni Cardo, oo Armando, at humihingi din kami ng paumanhin sa pangyayari. Huwag kayo mag-alala, di na mauulit yun. Kausap naman ni na Lucas at Samuel ang ibang agila, sina manager, at kinumusta nga sila ni Samuel. Sabi naman nila ay okay at kasya naman daw sila lahat sa mga kwarto na tinutuluyan nga nila ngayon. Sigurado ako, sabi ni manager, na hindi naging madali sa inyo na ibigay ang tinutuluyan yung sa amin. Sabi ni Lucas, hindi naman ho, marami ho kaming tirahan dito. Tulad ng sinabi nga ni Armando, iisang pangkat tayo. Kung ano ang meron ng isa, ibabahagi lahat. Ganon kami rito. Yan ang sabi ni Samuel sa kanila. At sa pag-uusap naman nila Armando at Lolita, Cardo at Lola Delphine, nagsalita si Lolita kay Cardo. Ang gusto lang naman namin dito ay magkasundo-sundo kayo. Baka hindi lang kayo nagkaintindihan, kaya nagkaganon. Sumagot si Lolo Delphine, huwag kayo mag-alala. Nasabon ko na ang mga yan. Alam na nila ngayon ang pagkakamali nila. Nako, may presidential debate daw na mangyayari dahil naimbitahan si Renato at tatanggapin daw niya yon para durugin ang demonitang Lily. Kahit saan at kahit kailan haharap daw si Renato at para makita din ng taong bayan kung paano nga hiyain niya si Lily Hidalgo at sisiguraduhin nga daw niya na pagkatapos ng debate ay manghihiram na mukha si Lily sa kalabaw o sa pagong. Bahala nang pumili si Lily doon. Haharapin din ni Lily si Renato Hipolito. Mapapaikot nga daw niya at papabor sa lahat sa kanya. Hintayin ni Renato at Arturo ang birako sa kanila, sabi ni Lily. Patutumbahin ko sila. Nako, maglalabasan talaga ng baho dito. Ano kaya ang mangyayari sa debate na yon ni na Lily at Hipolito, no? Samantala, sa pag-uusap naman ni na Armando at Cardo, pinasalamatan muli ni Armando si Cardo at ang mga agila dahil nga kung hindi dahil sa kanila ay hindi nakaligtas sa mga kamay ni Don Ignacio ang mga kasamahan nila. Pero sabi ni Diana, hindi lahat na iligtas nila kasi may isang hindi naabutan.
Ito ay si Dalia na kaibigan ni Mara na nasawi nga sa mga kamay ng tauhan ni Don Ignacio. Pero kung wala kayo, malamang lahat ng kasamahan namin wala na ngayon. Yun ang sabi ni Lolita at sinang-ayunan naman ito ni Mara. Nagsalita din si Mara, ang sabi, "Salamat sa'yo, Cardo, ha? Kung hindi dahil sa'yo, wala na sana ako dito ngayon." Kasi nga, nung oras na niligtas nila ang mga kasamahan ng mga anak ng magsasaka, ay merong isang tauhan doon ni Don Ignacio na buhay pa at muntik nang barilin si Mara at nakita ito ni Cardo, agad namang binaril ni Cardo. Kaya yon ang ginawang pagpapasalamat ni Mara sa kanya. At sabi pa ni Mara, "Salamat sa inyong lahat at saka sayo sa pagligtas sa akin, lalong-lalo na sa kasamahan ko." Tugon naman ni Cardo, "Wala yon. Kagaya nga ng sinabi ni Armando, iisang grupo na tayo, kaya gaya ng pagprotekta nyo sa amin, poprotektahan din namin kayo." Sabi ni Cardo sa kay Mara at sa kina Armando. Nako, nagpasalamat na si Mara kay Cardo. Ibig sabihin, bumabait na si Mara kay Cardo. Kaya parang naamoy ko na dito ang ligawan nilang dalawa. Kaya nga 'di ba, itong bagong yugto ay si Mara ang huling pag-ibig ni Cardo Dalisay at malapit na po yung mangyayari. Kaya huwag kayong bibitiw sa gumagandang kwento ng FPJs ang probinsyano. And thank you for watching, and maraming salamat po sa inyong suporta.